Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isip hangin. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isip hangin. Bata na parang ka, tukuan, luhaan, nasaan, sugat ng kamay. Di alam ang gagawin. Pwede bang magpalaya ka ng mga takot sa iyong isip na dinidikit ng kamatayan? Oh, di ka nag-isa. Huwag hahayaang magkanya sa iba. Ikaw walang sala. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isip. Walang kinikilalang panahon ang paghihiganti. Ako si Simon, na may tunay na pangalang Juan Crisostomo Ibarra. Nagbalat kayo bilang isang mag-aalahas. May pigating napakatagal kong kinimkim. Pigating naging dahilan ng aking pagbabalik. Lahat, mga praile, mga Kastila, mga taong nanira na aking pangarap. Bilang na lang ang araw ng inyong kaligayahan. Ako'y maniningil na, paniningil na hindi nyo magugustuhan. Mane, Kekel, Pares. Kapitan, bakit kay bagal ang ating pagtagbo at hindi tulinan? Nasa mababang bahagi kasi tayo, Doña Victorine. Kumusayos, Barabas? Wala naman kasing magandang lawas sa Las Pilipinas. Isla de los Indios. Lunas na yung problema, napakadali lamang. Mukay ng guhit na kanal mula sa Lawa hanggang Manila. Sa madaling salita, ang pagbukas ng bagong ilog at ang pagsarado ng dating ilog pa. Ngunit Ginoong Simon, maaaring malaki ang salapi at magagastos at maraming nayan ang masisira. Pwes, sumira. Gamitin ang taong na bilanggo. At kung hindi sapat, gamitin ang taong bayan sa pilitang paggawa. Ngunit Ginoong Simon, maaari itong magkaroon ng Mexican. Asahan niyo ang di na ito maulit, Padre Salvi. Kung pwedeng, tigilan niyo ng paggamit ng salitang kakalan. At ano naman silbi niyo ang mga padre o praile kung magkaroon ng Mexican sa bayan? Tinitiyak kong hindi maisakatuparan ang Akademya ng Wikang Kastila. Ay sa katuparan ho, Kapitan. Nag-aantay na po kami ng pahintulot. Tsaka, nagbigay na po kami kang Padre Rene ng 2 kabayo. Kasi siya ay nangako sa amin na makita ang general. Saan naman kayo kukuha ng salapi? Ang bawat mga estudyante. At ang mga magtuturo? Nagalok ni Babrayag ng isa sa kanyang mga bahay. Makilala talaga tayong lumalakad ang paurong. Totoo ba ang mga tao sa lalawigan hindi makabili ng alas dahil sa kahirapan? Hindi nga po bumibili sapagkat hindi na po pera. Ha! Mabuti pa samahan nyo na lamang ako mag-inom ng serbesa. Salamat po, pero Hindi po kami uminom ng serbesa. Ang sabi nga ni Padre Camora, ang pag-iinom ng maraming tubig ay sanhin ng kawalang sigla. Sabihin mo si Padre Rene na uminom ng maraming tubig. Upang makaiwas sa chismis ng mga religyoso. Totoo po ba, Itay, na hindi sapat ang pera natin para sa pag-aaral? Huwag ka mag-alala. Dahil sa susunod taon, papadala kita sa Pilipinas.
Filibustero, mabuti at nandito ka. Padre, anong may paglilingkod ko sa iyo? Kailangan mo magbayad ng 200 piso. Magbayad? Sa sarili kong lupa? Ayaw ko magbayad. Ipilitan mo ba ako? Dahil to sa iyong pagpapabaya, wala kang karapatan sa iyong lupa. Hindi! Lalaban ako! Itay, wag! Takpin ang lalaking yan. Wag! Wag! Itay! Bitawan niyo siya! Ikaw ba ang anak ng nasira? Senyor, mari po ba ang tulungan? Senyor Simon, hindi ko kalain kayo. Si Senyor Ibarra ay isa lamang pala. Narinig ko mula kay Padre Polentino, may kado ang tagapayo ng Kapitan General. Natupayan ang sapilitang paggawa. Ano bang nangyari sa dati kong hinangaan? Hindi na ako ang dati mong kilala. Ginamit ko na ang aking isip upang kayo maghirap at matutong maging makisip. Ngunit senyor, isang taon na lamang at ako'y sertipikadong doktor na. Ang tanging hilingang namin ni Isagani ay matupad din ang pangarap ng ating bayan. Katulad na lamang ng pagtataguyod at pagtuturo ng akademya sa wikang Kastila. Akademya para sa wikang Kastila? Mabuti pang samahan mo ko sa aking plano, Dr. Basilio. Buenas noches, Telesporo. Pwede po ba akong magbenta? Makituloy ng ala sa inyo. Tinitiyak ko na hindi nyo gusto ang batang wad lamang. Tinitiyak ko rin na mas gusto nyo ang brilyante. Diamante at antikong bato? Yan ang gusto namin. Tama, yan rin ang gusto ko. Ako rin, yan ang gusto. Magkano po ba ito? 3,000. Diyos ko! Magandang hapon, Ginoong Pasta. O Isagani, anong sadya mo at naparito? Naparito po ako para sa aming panig, Ginoong Pasta. Kung tungkol man yan sa pagpapatay ng wikang Kastila, ay payag ko wag na lang natin pakialaman. Di naman namin nais na may lagay kayo sa alanganin, Ginoo. Pumanin at hindi pa rin ako pumapayag. Masyadong peligroso. Amigo, puntahan mo si Maria Clara at tumakas na kayo. Ngunit senyor, matagal na pong patay si Maria Clara. Unpan si Dad! Anong pinagsasabi mo? Buhay pa ang minamahal ko na si Maria Clara. Tutok po senyor, namatay po siya sa loob ng kumbento. Hindi, Mare! Hindi! Maria Clara ko! Magandang araw po, Padre! O pobre senyora, buena pa. Nakakulong po ang aking nobyo na si Basilio. Kailangan ko po siyang pakawalan. Napagbintangan lamang po siya. Padre, desperada na po ako. Sige na po! Padre, wag po!
hindi kita maililigtas. Hindi karapat-dapat na mabuhay ang isang maruming babaeng katulad ko. Pasensya ka na, Isagani. Ipinaramdam mo man sa akin ang tunay na pag-ibig, ngunit kailangan ko ng mag-asawa na makabubuhay sa isang babaeng tulad ko. Buenas noches, Binibini. Ang nabilin sa inyo, Senior Simon. Ito po pala ang aking munting handog para sa bagong kasal. Salamat po sa inyong munting regalo. Hindi niyo na po pumagay sa samahan sa hapunan. Hindi na po, Binibini. Tapos na ang pagtatayak. Walang kwenta ang revolusyon kung mamamatay rin naman ang babaeng aking minamahal. Sir Simon! Ano yung ginawa? Sandali lang, hihingi ako ng tulong. Wag na, Padre Florentino. Hindi nila ako mahuli ng buhay. Anong ibig niyo sabihin, Sr. Simon? Ako, si Juan Crisostomo Ibarra, at plinano ko lahat dahil sa aking galit at ang pagwasak ng aming pagmamahalan ni Maria Clara. Kahit ilang 7 taon pang paulit-ulit, hihintayin kita, Crisostomo. Pagkapanganak hanggang sa paghimlay, yakapin